Talagang bago. Talagang binago tayo ng Panginoon. Sabik na ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Kumusta po mga kapatid yung ating buhay? Iba na ba kaysa dati? May pagbabago na ba o ganun pa rin? Yung dati ba ay ginagawa mo pa rin? Kasi nakakaya kung dadating ang Panginoon, matagpuan ka sa patay sindi. Pero kung ayaw mo, ay walang magagawa. Paano kung ayaw mong magpasakop sa Kanya? Pero kung ikaw ay talaga ay naniniwala na ang Panginoon ang buhay mong pag-asa, dapat tayo ay naghahanda sa Kanyang muling pagbabalik. Ang umaga po sa ating lahat. Happy Resurrection Day. Ang bago po yung ating tema ngayon. Sabi diyan, living the resurrection life through the power of the cross. Bakit po ito naging namin na topic? Sabagat ito po ay nagpapaalala sa atin na tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas na ang ating buhay ay dapat na nagkakaroon ng sabihin, pagbabago sa buhay natin. Diba sabi nga doon na kung kung bakit siya napako sa krus dahil po sa ating mga kasalanan. Inako niya, pinagbayaran niya yung ating mga kasalanan. At sabi doon na tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Bigyan tayo ng panibagong buhay na dapat nating ipapamuhay. Pero pag nagkakaroon po ng kalimot ang tao o bilang Kristiyano, nalilimutan natin na tayo ay hindi na tayo basta tao. Kasi yung marami nagsasabi na tao lang ako na laging nagkakamali. Sabihin, pag tayo po ay hindi po natin dapat sabihin na tao lang sapagkat si Kristo nasa sa atin, biglang Holy Spirit ay iniwan niya sa atin, yun ang gumagabay sa atin sa bawat desisyon ng ating mga buhay. Kaya ito ay pinapaalala sa atin na siya ay namatay, siya ay muling nabuhay para hindi na tayo mabuhay pa sa dati nating pamumuhay. Ang topic natin sa umagang ito ay the empty tomb hope has come. Ito po yung ating mga topic sa susunod ng mga araw. Ito po yung ating pinakatema, living the resurrection life through the power of the cross. Unang-una po yung the empty tomb, hope has come. And second, seeing to believe, faith in doubt, embracing faith even when we face uncertainty. Third, the body of Christ, community in new life, living as a unified, compassionate church. And last, new creation, stewardship of life. Ito po yung ating mga mapapakinggan ng mga mensahe sa susunod na mga linggo. Sana ay nawa hindi po tayo mawala, kundi tayo may magpatuloy na dumalo para tayo lumago sa ating pananampalataya. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay sandaling manalangin. Let's pray, tayo may magsiyoko. Dakalang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Patawarin mo kami kung kami may nakagawa ng kasalanan, kami yung pakalinisin sa pagitan ng iba na dugo ng aming Panginoon Kristo. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makakarinig ng iyong salita. Kayo po ang magbigay sa akin ng wisdom, ng talino, ang clarity ng iyong salita, at higit sa lahat ito po ay aming maisagawa o maipamuhay sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, alam po namin, ang Banal na Espiritu ay lagi nandyan na tumutulong, gumagabay para kami maliwanagan sa iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. The empty tomb, hope has come. Yan po yan. Yan, nakita nyo yung empty tomb. Sabi doon sa ating text sa John 20, nang dumalaw si Maria Magdalena, ay pumunta siya doon, wala na siyang
nakitang bangkay doon sa tomb. Na wala na yung ano doon, ang ating panagsuriso, siya ay muling nabuhay. Yan. Si Jesus, bakit po? Si Jesus, ang ating buhay na pag-asa. Yan po yun. Diba? Ano sabi sa 1 Peter? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, sa magitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Christ is our living hope. Buhay na pag-asa. Kaya, di ba sabi nga nila, meron silang kasabihan na habang buhay, may pag-asa. Di ba? May pag-asa. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa kung tayo ay nakakaranas ngayon ng maigpit na suliranin, problema. Lalo ngayon ay mabigat na, di ba? Tumaas na yung bigas, tumaas na yung gasolina, tumaas na, ano ba tumataas? Lahat tumataas na. Pero ang sweldo hindi tumataas, no? Di ba? Yung mga basutro hindi tumataas. Hindi tumataas yung basut talaga yun eh. Kaya, si Jesus, ang ating buhay. Buhay po ng pag-asa. Bakit mo siya sinabi ni Peter? Sapagkat siya ay muling nabuhay. Dahil nga sabi sa 1 Corinthians, kung siya ay hindi muling nabuhay sa mga patay, yung ating panampalataya ay hindi tunay. Yung ating kaligtasan ay hindi tunay, ang ebanghelyo ay hindi totoo, tayo ay patuloy pa rin sa ating kasalanan kung hindi si Kristo nabuhay. Bakit po si Jesus ang ating pag-asa? Dahil siya po ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. Diba? Ang sabi sa 1 Peter kanina, tayo ay binigyan, tayo ay nagkaroon ng panibagong buhay dahil sa ating Panginoong Kristo na muling nabuhay. Nabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Diba sabi dun sa John 1:12, sino man ang tumanggap sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon, ang sariling tagapagligtas ay binigyan ng karapatan na maging maging anak ng Diyos. Yan po, meron tayo ngayong bagong buhay. At hindi lang yan, tayo ay nagiging mga bagong nilalang. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi doon, sino man ang nakipag-isa na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang dati niyang buhay ay nawala na. At napalitan na ng bago. Diba? Pag sabihin new creation, talagang bago. Hindi renovation. Kasi pag renovation, bago ba yun? Pag sinabing renovate, hindi, di ba? Talagang bago. Talagang binago tayo ng Panginoon. Bagong tao tayo ngayon. Pag tayo ay tumanggap, kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung buhay na pag-asa. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating buhay na pag-asa. Pangalawa, ito ay isang tiyak na pag-asa. Kasi di ba pag tayo, di ba, mayroon po talagang umasa lalo na sa mga tao. Tama ba? Kasi papangukuan ka. Sige, lalo na pag nalalapit yung election, yung mga sige, pag ako binoto mo, madali mo akong lapitan, pero mahirap mo akong mahanap. Sabihin, may mga mahirap po talagang magtiwala o mahirap umasa. Lalo sa tao. Pero sa Panginoon, talagang tiyak yung ating pag-asa pag siya nagsabi, gagawin at gagawin niya. Di ba? Kaya nga sabi dito sa text natin, sabi niyan, ano yung tiyak na ating pag-asa? Muli tayong bubuhayin. Maniniwala ba kayo dito? Di ba? Muli tayong bubuhayin. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ano po ibig sabihin nito? Ben, dahil po sa
kay Adan at Eva, sabi sa Romans 5:12 yan eh, pumasok ang kasalanan. Pumasok ang kasalanan at tayo po ay nagkaroon ang resulta ng kasalanan ay kamatayang physical. Kamatayang physical, yan po ang kay Adan at sa ating Panginoon Kristo ay magkakaroon tayo ng buhay muli. Bubuhayin tayo muli ng Panginoon. Yan po yun. Yan po yan. Ano pa, hindi lang po tayo muling bubuhayin, ito yung ating pag-asa, sigurado po ito, magiging katulad tayo ng Panginoong Kristo. At kung paanong tagalin natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tatagalin din natin ang larawan ng taong makalangit. Diba? Kumusta po tayo ngayon mga kapatid? Diba? Habang tayo ay nagkakaedad, yung ating mga katawan ay unti-unting nagde-decay. Sabihin nagde-decay. Unti-unting nasisira. Diba? Kahit anong gawin mong pagpaunat o pag-botox o anumang mga pagpapaganda, ay talagang talagang darating yung panahon na ikaw ay, yung katawan mo ay talagang manghihina yan. Sabi nga doon, ang kagandahan ay lumilipas. Tama ba? Lumilipas. Yan, hindi lagi kang maganda. Darating talaga yung panahon na ikaw ay talagang magkakaroon ng hina ng katawan mo, iba-iba na yung magiging mo. Pero kung sabi dito, darating ang panahon na yung ating mga katawan ay muling babaguhin. Na hindi na nasisira. Diba? Yan ang pangako niya, na hindi na masisira yung ating mga katawan. Ayan sabi yan sa 1 Corinthians 15, tinan po natin, 1 Corinthians 15, verse 53 and 54. 1 Corinthians 15:53 and 54, for this corruptible must put in corruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Kaya yung ating katawan na namamatay, pagdating ng Panginoon, babaguhin niya ito na hindi na tayo namamatay. Hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo ma-hospital, wala nang sabi nga sa Revelation, yung ating mga luha ay kanyang papahirin, yung ating kalungkutan ay mawawala na dahil sa ating Panginoon. Kaya kung inyong naalala, nang siya ay nabuhay, di ba? After niyang nabuhay, siya ay nagpakita sa mga alagad. Nagpakita siya, pero hindi siya kumatok. Bakit? Kasi yung kanyang katawan, yung glorified body. Hanggang tumatagos na. At tumatagos sa mga glorified body na yung kanyang katawan. Di ba? Magandang katawan, di ba? Gusto niyo ba yung ganung katawan nyo? Glorified body. Hindi na nabubulok. Kaya, salamat tayo sa Panginoon yan ang gagawin sa atin pag tayo ay talagang naniniwala na si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala ka, hindi ka dapat magduda na si Jesus ay muling nabuhay. Nabuhay siya para tayo rin ay darating ang panahon, bagamat tayo mamatay, tayo muling mabubuhay tayo muli. Kaya, sino sa atin dito ang takot mamatay? Sino tayo ang takot mamatay? Wala. Wala takot mamatay Ako lang. Nandahan na ako eh. Kasi pag hindi ka takot mamatay, ibig sabihin, hindi ka pa sabihin, marami kang iniisip, marami kang inaalala, marami kang alalahanin sa buhay.
Bakit? Kasi paano nang pag namatay ako, yung anak ko, hindi marunong magsaing, hindi marunong magluto, hindi marunong maglaba, utos ko, ako gagawa. Oh, 'di ba? Kaya natatakot ka mamatay, 'di ba? Pero kung naano mo ang Panginoon sa buhay mo, talagang sinusunod mo siya, lahat na utos niya, ano yan gagawin mo sa buhay mo yon. Di ba? Ititrain mo yung anak mo maging dependent, maging ano siya, diba, matuto siyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Di ba? Kasi kung naturo mo na yon, hindi ka matatakot. Alam mo na, kaya mo nang iwanan, ito talagang ano na to, responsibility, ano na to, responsible na marunong magsaing, marunong magluto, marunong hindi ka na matatakot na mamatay. Ba? At higit pa sa lahat, pag hindi ka natatakot mamatay, ibig sabihin, ikaw ay nakahanda na humarap sa Panginoon. Kasi alam mo na sinunod mo siya sa buhay mo. Pero kung hindi mo sinusunod ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin sinusunod ang Panginoon, sabihin hindi ka handa. Diba sabi nga, darating ang Panginoon na parang isang magnanakaw. Na darating siya, hindi mo alam kailan, pero darating siya. Ang sigurado lang na dapat tayo ay tiyak. Tayo ay talagang nakahanda sa kanyang muling pagbabalik. Kaya ito yung pangatlo, ito yung isang pag-asa, bago po yon, ang pagkabuhay na magmuli ay hindi lamang mahalaga sa makasaysayang panampalatayang Kristiyano. Kung wala ito, wala ring Kristyanismo. Ito ang natatanging doktrina na may nag-aangat sa Kristyanismo higit sa lahat ng ibang reliyon sa ating mundo. Yan ang sabi ni Adrian Roger. Yan. Hindi si Kuya Roger Yan po yun. Yan po yun. Kaya kung wala si Kristo, talagang wala tayong yung ating panampalataya ay baliwala. Bakit? Ito po yung pangatlo. Ito ay isang pinagpalang pag-asa. Bakit po? Bakit po ito pinagpalang pag-asa? Sapagkat hinihintay natin ang kanyang pagdating. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Diba, sabi nga niya sa mga alagad, bago siya bumalik doon sa langit, sa John 14:3, diba, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. Diba, mansyon. Sabi doon, kung tayo dito nakatira sa squatter, nakatira sa barong-barong, doon sa langit, meron tayong mansyon. Mansyon na talagang hindi maikukumpara dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, nagde-depreciate. Diba? Luluma. Pero sa langit ay hindi po naluluma yung ihanda sa atin ng Panginoon. Kaya ito ay isang pinagpalang pag-asa sapagkat hinihintay natin ang kanyang pagdating. Sabik na ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Kasi hirap na dito, di ba? Hirap na mahal na gasolina, mahal na Kaya mahirap na ngayon mahirap na ang buhay, pero sa ating Panginoon, talagang meron tayong buhay na pag-asa. Hindi lang natin siya hinihintay, kundi pangalawa, tayo ay naghahanda para sa kanyang pagdating. Ano sabi sa Tito 12-13? Basahin natin. Nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamudong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Kumusta po ang ating paghahanda? Kumusta po yung ating mga buhay? Yung dati ba ay ginagawa mo pa rin? Yung dating pamumuhay mo? Yung dating ginagawa mo?
ay dapat hindi mo na ginagawa. Kasi naghahanda ka nga eh. Naghahanda na sabi niya mamuhay tayo ng matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Ngayon, diba? Kasi nakakaya kung dadating ang Panginoon, matagpuan ka sa patay sindi, matagpuan ka dun sa, alam mo na kung ano yung mga bawal na puntahan, di ba? Pero kung ikaw ay matatag ng Panginoon na sa gawain, nasa fellowship, masaya, di ba? Pero kung wala ka doon sa gawain niya, nakakahiya po, mga kapatid. Sabi diyan, habang hinihintay natin si Kristo, inuhubog natin ang ating mga buhay batay sa kanyang katotohanan. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Yan. Habang tayo ay dito, dapat hayaan natin ng Diyos na hubugin tayo. Para tayong mga kapatid, para tayong yung jar, yung pot, yung clay, di ba? Di ba habang inuulma, di ba? Merap yun eh. Di ba? Yung merong siya, yung gawa ng palayok, di ba? Minomold siya. Inalis yung mga inalis yung mga yung magaspang. Ganun din, ang buhay natin, tayo po ay may mga magaspang na ugali. Tama ba? Masungit, maarte, palamura, marami tayong madaling magalit, madaling magtampo, balat sibuyas, marami, di ba? Kaya tayo po ay magpahubog sa Panginoon. Hindi para hubog kasi lasing ko yun, para hubog. Sabihin talaga, dapat tayong tayo sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon na tayo ay pakinisin. Di ba gusto niyo makinis? Kaya hayaan mo ang Panginoon na tayo ay talagang niya. Pero kung ayaw mo, ay walang magagawa. Paano kung ayaw mong sa Kanya? Magpasakop sa Kanya. Ayaw mong magpalinis sa Kanya. Pero kung ikaw ay talaga ay naniniwala na ang Panginoon ang buhay mong pag-asa, dapat tayo ay naghahanda sa Kanyang muling pagbabalik. Mamuhay tayo na may kabanalan, talagang mamuhay tayo na talagang nagtitiwala sa Panginoon, hindi nagdududa sa Kanyang mga pangako. Ano ang sabi sa Romans 6 verse 4? Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Diba sabi diyan? Kaya katulad ng ating kung tayo ay nagpabautismo na parang ito yung kanyang kamatayan, na si Kristo ay muling nabuhay, dapat tayo mamuhay na sa panibagong pamumuhay. Kumusta po mga kapatid yung ating buhay? Iba na ba kaysa dati? May pagbabago na ba o ganun pa rin? Ganun pa rin yung pamumuhay mo. Hirap ka pa rin na sumunod sa Panginoon. Nihirapan ka pa rin mag-tithes, mag-offering. Pero kung ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, walang imposible. Siya yung magpuprovide ng lahat ng pangangailangan mo. Walang imposible sa Panginoon. Sumunod ka lang. 'Di ba? Si Abraham nga Iwanan mo ang yung comfort zone. Sumunod ka sa akin sa ituturo ko sa iyong bansa. Ano nangyari kay Abraham? Siya ay pinagpala ng Panginoon. 'Di ba? Dumami kanyang kanyang mga ari-arian, dumami. Dumami yung kanyang anak. Dumami yung kanyang Kaya kung tayo po ay handang magtiwala sa ating Panginoon Kristo na siya ang buhay nating pag-asa, ay wala pong imposible sa Panginoon. Kaya mamuhay tayo ng panibagong buhay. Diba? Parang dati po tayo mga bilanggo, mga kapatid. Bilanggo saan? Sa kasalanan. Pero tayo pinalaya ng Panginoon sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Na tayo magkaroon ng bagong buhay. Diba? Hindi katulad sa mga nakalaya sa kulungan,
yung iba ay, nababago naman yung iba, pero yung iba bumabalik pa rin. Kaya babalik-balik sila sa kulungan. Pero tayo, pinatawad na tayo, nilinis tayo ng ating kasalanan, dapat hindi na tayo bumalik sa dati. Dapat tayo mamuhay na sa bagong pamumuhay. Ano po yung ating konklusyon? Si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Sapagkat tayo ibinigyan ng panibagong buhay, tayo binigyan ng hindi na tayo dati. Pangalawa, ito ay isang buhay na pag-asa, ito ay isang tiyak na pag-asa at pinagpalang pag-asa. Kaya yan po, madali lang i-memorize. Puro may pag-asa yan. Di ba? Buhay, tiyak, at pinagpalang pag-asa. Ang iiwan ko pong tanong, ito pong ating tanong, bilang ating application, mga kapatid. Ano ang pag-asa ng manampalataya sa Biblia? Bakit tinatawag na buhay na pag-asa ang Kristiyanong pag-asa? Pangatlo, paano nakakaapekto ang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo sa pang-araw-araw na buhay? Kaya kumusta po tayo mga kapatid? Naghihintay ba tayo? Nananabik na ba tayo sa kanyang pagbabalik? O ano lang tayo, pawardi-wardi? Diba? Gawin natin yung pinapagawa niya sa atin. Diba? Tayo maglingkod sa Panginoon sa anumang kaparaan na maglingkod tayo mga kapatid. Dahil hindi ka lang niligtas para tapos na. Kundi tayo ay niligtas, tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo na mayroong tungkulin. Kasi hindi naman pwede lahat ulo. Hindi naman pwede lahat kamay. Hindi naman pwede lahat paa. Pwede ba yon? Lahat tayo paa. Ano kayo itsura natin? No? Ano kayo itsura ng tao kung puro paa? Paa dito. Ano kayo itsura nun? Puro paa na lang, no? Pero bilang katawan ni Kristo, iba-iba yung ating parte. At sa ibang parte na yun, iba-iba yung kanyang ginagalaw. Iba-iba yung kanyang kinikilos. Kaya, kamusta po mga kapatid yung ating bilang bahagi ng ating katawan ni Kristo, dapat po tayong magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Dahil tayo po ay may buhay na pag-asa at siya ay babalik, ang Panginoon ay babalik. Kaya nawa tayo po ay kanyang madatnan na gumagawa sa kanyang gawain. Sapagkat nakakaya kung tayo po ay madatnan ng Panginoon na wala man lang tayong ipinaglingkod sa Kanya. Diba, sabi nga niya magbigay ka lang ng isang basong tubig sa aking kapatid ay ano na yung Panginoon. Kaya, kamusta po tayo mga kapatid? The empty tomb, hope has come. Meron tayong buhay na pag-asa na huwag tayong mawawala ng pag-asa habang buhay ay may pag-asa. Kaya huwag tayong malungkot, huwag tayong sa kabila ng ngayon ay may mga matataas yung mga bilihin, pero ang Panginoon na hindi tayo pababayaan yan. Patuloy lang tayo magtiwala mga kapatid. Huwag tayong talagang yan ay nasa kasulatan na magkakaroon ng mga gera, tagutom, magkakaroon niya, pero hindi pa yan ang wakas. Kaya ang nais sa Panginoon, tayo po ay maganda. Darating at darating siya. Tayo umaasa tayo na darating siya, at kung siya ay darating, dapat naghahanda tayo. Di ba? Naghahanda tayo. Di ba? Pag bibisita ka, naghahanda ka nga eh. Nagluluto ka pa nga ng pagkain eh. Pero dapat, pagdating ng Panginoon, in a time darating ang Panginoon, dapat tayong maganda. Huwag tayong sabihin, walang ginagawa. Maganda tayo. Sana madatnan tayo ng Panginoon na tayo ay nagpapatuloy na nananalangin, nagbabasa ng kanyang salita, na gumating sa mga gawain sapagkat nakakaya kung tayo ay madadatnan ng Panginoon na hindi ginagawa yung kanyang mga utos sa buhay natin. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig. Tunay nga na ang tomb ay na-empty na, nabuhay ang Panginoong Kristo.
nasa kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon kami ng panibagong buhay, nagkaroon kami ng buhay na pag-asa na kung saan ay talagang tiyak ang pag-asang ito yung pag-asa na pinagpalang pag-asa sapagkat kayo po ay darating na sa inyong pagdating kami inyong bibigyan ng panibagong buhay, panibagong katawan na hindi nabubulok, katawan na hindi nasisira, katawan na hindi nagkakasakit. Kaya dalangin po namin, O Diyos, sa aming paghihintay habang kami ay naghihintay, nawa kami po ay magpahubog sa aming Panginoon na baguhin ang aming mga buhay. Sapagkat hindi po namin kayang baguhin, hindi po namin kayang alisin ang bisyo, ang mga ugali na magaspang, pero sa iyong tulong, sa iyong biyaya, ito yung inyong babaguhin. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na magpasakop sa iyo, magpabago sa iyo, na wag na po kaming maging pasaway, kundi sumunod kami sa inyo sapagkat tiyak na may pagpapala po kami ay susunod sa iyo. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong salita na aming narinig, na kung saan ko po ay talagang mabuhay sa mga buhay namin, makita si Kristo sa mga buhay namin. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.